masave po ako sa Banalagawa. It was January 7, 2024. Mag-1 year na po ako sa January 7. Ano po talaga, nasave po ako sa Eva Congo. Salamat po sa mahal ng Panginoon na tinawag niya ako sa banal na gawain na ito. Galing po ako sa Dambuhalang Reliyon. And salamat po sa pagluhod ng ating beloved pastor na sa walang sawa niya na maabot ang isang katulad ko na basahan na puno ng hindi magagandang pag-ugali na nasave sa banal na gawain ito. Maraming salamat po. And sa ginamit niya rin na ka-office mate ko, salamat din po sa pagtsatsaga niya na masyaran po ako ng masyaran. Nung una po, pinanonood ko lang po yung mga video na sinishare niya po sa akin. Ipagpaubanin niyo po kung medyo mahina yung boses ko sapagkat ito yung isang karamdaman na dinadala ko. At pasalamat ako na ngayong araw ay may boses na pinagkaloob ang ating mahal na Panginoon sapagkat since 2019 po, medyo na-detect po na may multinodular goiter ako. Na ang decision po na patuloy ko dito ng pagpabaptize, dalawang bagay po. Una po, yung kapayapaan sa isipan sa pamilya. Mais naman po ang buhay namin. Pero andun po yung sanglibutang pamumuhay. Kahit na umattend ako ng misa sa aming dating reliyon, ramdam ko na may kulang. Kahit dumarating ang mahal na araw, nagbibinitensya o ano pa man, parang paulit-ulit lang po yung buhay. Magbabago ng onte, babalik na naman, magbabago, magkakasala. Nung nabautismo ko, nung una, pinagmamasdan ko po pala bago ako mabautismo. Totoo ba talaga itong gawain na ito? Tapos, ang tagal-tagal, paano yung trabaho? Paano yung trabaho? Paano yung pamumuhay? Hanggang sa umatid lang po na umatid. Kasi hindi ko maunawaan bakit yun yung tinutulak ng puso't isipan ko eh. Yung umatid na kahit na yung trabaho ko, iniiwanan ko na parang nagkakating classes na ako dahil gusto ko lang mapakinggan. Hindi na ako nakontento sa Facebook, hindi na ako nakontento sa YouTube. Parang something's missing pagka hindi ako maka-attend po ng banal na gawain. So from then on, January 7, nagpa-baptize na po ako. And yun nga po, ang pangalawa naman sa rason is yung karamdaman ko. At may age po, I'm only 47. Pero nung nalaman ko po yung karamdaman ko, nasa peak po ako ng career ko, maayos naman po yung trabaho ko. Pero pa po lahat, nung nalaman ko na may OSIS po ako, sabi ng studies, maximum 10 years. Pero yung case mo, parang severe osteoporosis. Anytime magkaroon kang fracture, lalo na sa hip fracture, maximum 1 year pwede ka nang mawala. So, yun po, parang supplements, parang walang nang kagalingan. So, parang sabi ko, Lord, ano po ba itong nangyari sa akin? Una, na maagang tumigil yung menstruation ko. Pangalawa, kaya po pala ako sobrang 60 kilos po ako dati. Ngayon, sobrang payat ko na po. Pero may kalakasan pa rin po ako, kahit ganito ako kabayad. Ngayon, naisip ko, ang daming pagsubok, ang daming dumarating sa buhay, na parang inaayos mo yung buhay, may inaayos mo yung karir, pero baliwala pala lahat eh. Maging milyonaryo ka, magkaroon ka ng pera, magkaroon ng bahay, magmasasakyan. Hindi pala yun eh, kasi eto lang po, dati gusto ko lang magkaroon ng sasakyan, ganito, ganyan. Nung nabautas po ako dito, hindi ko naiisip yung mga bagay na yun, pero ito, binibigay sa akin ng Panginoon, binigyan kami ng sasakyan, tatlo pa, sunod-sunod yung January, December. Sabi ko, Lord, pagpapala, maraming salamat po, Panginoon. Pero ang higit sa lahat,
iba na po yung desire ng puso ko. Ngayon po, sa abot na makakaya ko, ang ganito, ang sabi ko sa kanya, bigyan mo ako na mas share ko, gamitin mo ko kung paano ako makakapaghayo kahit ako lang mag-isa. So, sinimulan ko po yun. Sinimulan ko sa hospital, sa lahat ng mga pupuntahan ko, basta dala-dala ko yung flyers. Hanggang may buwan ako tumatayo ako, yun ang po yung sukli sa lahat, simula pagkabata sa pag-save sa akin, sa lahat ng disgrasya, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng biyaya na tamasa, sa lahat ng pag-abroad, lahat ng mga bagay na natikman. So, ngayon po, pagka po pala talagang tinawag ka na parang kinabahan ka na sa buhay mo na ganito na pala, parang matatakot ka po pa talaga, eh wala ka po pala talagang isipin kundi ang mahal na Panginoon. At matatakot ka na gumawa ng pagkakamali. At iisipin mo, hindi na nga yung pamilya ko iniisip ko eh. Gusto ko doon na nga ako eh. Yun na lang lagi yung parang iniisip ko na kinukundi na nila ako dahil umalis ako sa trabaho. Pagkamat umalis ako sa trabaho, sabi ko, nakapag-freelance pa naman ako para at least yung kinikita ko, ma-share ko pa rin sa manlalagawa, ma-share ko pa rin sa pamilya ko, pero hindi na para sa akin. Sa inyo na lang, basta ako, yung paglilingkod ko, matuloy-tuloy ko sana. Kaya simula ko nung nagkaroon ng popcorn testimonial, prior to that, talagang natatakot na po ako kasi cancerous na po yung sa thyroid ko way back October 2023, pero hindi pa po ako biopsy. Gusto na po ng doktor makita and sabi nila kailangan as early as possible, cancer is curable, umaga ng madedetect. Pero nananampalataya ako, mahal na Panginoon. Dahil sa dami ng pinapatutuan ng mga mahal na kapatiran, parang simple lang naman yun sa akin, pero kapag andun ka pala, ang sabi ng mga kapatiran, ang kalaban mo, yung sarili mo, sa isipan mo yung distraction. Kailangan mapaglabanan mo lahat ng bumubulo dahil bumubulong sila na parang hindi mo kakayanin. Pero lagi pag dumarating sa akin yung moment na yun, inaawin ko na lang. Pinapanalangin ko na lang na tulungan niya ako sa kapagpagbuwang ito na araw-araw na gagawin niya ay palakasin niya ang ating pananampalatayang pagkakit sa kanya hindi ako makabitawan. So yun lang naman po. Kaya masaya po talaga ako na sobrang bumabaw po yung kaligayahan na hindi ko naramdaman way back before. And isa po talagang naramdaman kong himala. May nagkaroon ng pagtatalo yung kapatid ko and yung anak niya. Natutulog na po yung mother namin. Then nalimpungatan po siya nagising. Yun po mataas na po yung hypertension ng mother ko. Sa pagkamulat niyang yun, na nakikita niya nagkakaroon ng pagtatalo, nag-collapse po siya, bumagsak po siya. Kasi parang papel na nanumpay-pay sa aking sa katawan. Wala po yung magsingligaw, hindi ba kaya naman susunod po. Tulungan mo po ang aming mama habang piniproceed ko siya. At yun mga nagsaglit lang po na bumalik yung kanyang uliran. Salamat po mga na ba naman susunod. Maraming salamat.